Hello, so meron akong ROG Ally X dito and meron rin ako na Xbox na Series S. So pag pinag-combine mo sila, ang lalabas is yung ROG Xbox Ally X. So after lumabas ng Nintendo Switch yung June 5, ay biglang nakita ko sa YouTube na ang daming tech reviewer na nagkukumpulan sila doon sa ROG Xbox Ally X. So sa vlog na to guys, pag-uusapan natin kung ano ba guys yung iniba ng Xbox, grabe nabubulol ako, ng ROG Xbox Ally X sa ordinary na ROG Ally X. So medyo nakakalungkot lang no, kasi sa Pilipinas ang mga tech reviewer is hindi nila masyadong pinapansin yung Xbox. Ang usually nire-review dito is PlayStation or ano kaya Nintendo Switch. Maganda ang Xbox talaga. Unang-una nga, yung mga murang games na katulad na lagi kong sinasabi dito, kapag ka nasa Turkey region ka, makakabili ka ng games, 10 piso lang. Eh nakabili ako dati ng games na mga 40 games, inabot lang ako guys ng 1,500 pesos. Lahat yun guys, legit, walang pirated doon. So kung pamurahan talaga ng games guys, mas maganda piliin mo Xbox over sa may PlayStation. Kasi ang PlayStation guys, ang pinakamurang game yan, mga 300 pesos. So mahal pa rin, lalo naman sa may Nintendo. Kahit na luma na yung games niya, basta Nintendo exclusive yan, sigurado yan na mahal pa rin yan. Tapos yung PC Game Pass guys ng Xbox na 185 pesos lang na pwede ka na mag-download ng 400 plus na games kapag lalaruin mo lang siya sa PC mo. Ay para sa akin, mas sulit yun kesa sa PlayStation Plus. Kasi ang PlayStation Plus guys, inaabot niya ng mga 600 pesos. Pero malalaro mo dun guys yung mga exclusive ng PlayStation like God of War, like Ghost of Tsushima, yung The Last of Us yan, so malalaro mo siya dun. At isa pa guys, sa maganda sa PC Game Pass ng Xbox, yung mga bagong game like Doom. Tapos yung hype na hype ngayon na Expedition 33, ay hindi mo kailangan guys bilhin sa PC Game Pass. Kasi guys, malalaro mo siya mula pa nung unang araw na nirelease yun. Basta guys, member ka ng Xbox Game Pass. So sa PlayStation, matagal mo pang hihintayin yan bago makasali yan doon sa PlayStation Plus, or baka nga hindi pa makasali yan eh. So balik tayo doon guys sa topic natin. Ano ba yung iniba nun dito sa ROG Ally X? So ang unang-unang pinagkaiba niya guys, syempre yung Xbox na button. Kasi guys, collaboration niya ng Asus at syempre ng Xbox. So parang yung Xbox guys o yung Microsoft ay doon siya lumapit sa Asus. Kasi guys, ang Steam Deck, di ba, ang kakulab niya is yung Lenovo. Kaya nga may lumabas na Lenovo Legion S na ang OS niya is Steam Deck. So dito naman guys, hindi naman talaga siya actually na meron siyang Xbox na OS. So mamaya guys, i-discuss ko sa inyo kung ano ibig sabihin. So pangalawang pinagkaiba nila guys is yung proseso. Kasi guys, nirelease na yung Z2 Extreme na may AI. So unang nirelease yan guys sa MSI Claw 8. So ngayon yung ROG Ally is meron na rin siyang Z2 Extreme na may AI. So ibig sabihin nun guys, mas mabilis yung processor ng Xbox Ally X kesa sa ROG Ally X. So yung iba naman guys, halos pareho lang. So 24 GB ng RAM, 1 terabyte ng internal storage, and yung battery niya guys is 80 watt-hour. Kaya sa lahat ng gaming handheld guys, ROG Ally X ang pinakamatagal malobat. Diba kasi ang usually problema dito kapag ka-boot mo nito is didiretso ka sa Windows. Eh alam naman natin na ang Windows ang tako niyan sa battery. Kaya guys, ang Steam Deck kahit na 50 watt-hour lang siya, ay halos nakikipagsabayan siya sa pakunatan ng battery dito. Kasi nga guys, hindi siya Windows na OS. So ang Windows kasi guys, sobrang lakas talaga kumain ng baterya niyan. So ang software experience mo sa kanya guys, magbuboot ka guys dito sa interface ng Xbox, no? So merong home, tapos ito yung Game Pass. Ito guys, so yung mga kasama sa Game Pass, ang dami niyan. May mga Assassin's Creed, merong A Plague's Tale, A Way Out. Sobrang dami nito guys ng mga game, na mga AAA games na madadownload mo for free. Basta member ka guys ng Xbox Game Pass. Diba guys, sa Steam, pag boot mo is doon ka sa SteamOS. Pero pwede ka rin guys lumipat doon sa desktop mode niya. So ganun rin guys dito. Meron rin siyang desktop mode na makakapag-boot ka nga sa Windows 11. So ang tawag nila doon guys sa launcher na yon is yung full screen Xbox experience. So baka sabihin ng iba, puro Xbox games lang yung pwede mong laruin. Pwede ka rin guys lumipat sa SteamOS. And pwede ka rin lumipat sa Epic Game o yung ibang launcher mo pa na ginagamit sa Windows. Ang hindi ko pa lang guys nako-confirm is kung yung mga games mo sa Xbox, as in lahat ng games na bilili mo sa Xbox is malalaro mo rin doon sa ROG Xbox Ally X. Kasi nung nagbasa ako, ang malalaro mo lang sa kanya is yung mga PC Game Pass, tapos yung mga games na bilili mo dito na may option na play anywhere. Ngayon kung walang option na play anywhere, ang na-research ko guys is hindi mo siya malalaro doon sa ROG Xbox Ally X. So yung ibang games na pang Xbox lang, yung mga pang Xbox lang talaga guys ay hindi mo siya guys malalaro talaga doon sa Xbox ROG Ally X. So hindi pa masyadong confirm yan, pero ayon sa mga na-research ko, is ganun yung sistema nila. Tapos guys, yung mga haptics nito, yung mga nararamdaman mo dito, ay same na rin guys na mararamdaman mo sa Xbox na Ally X. Kasi ito, wala tong masyadong haptics eh. Hindi siya integrated sa controller ng Xbox. Tapos ang pinaka-last guys na mapapansin mo talaga na kaibahan nila, syempre yung itsura nila.
Kasi etong Xbox na to, yung dalawang gilid niya, ay dinikit siya dito sa magkabilang gilid na to. So yung iba guys, naiinis doon or napapangitan doon, which is totoo naman, pangit talaga yung design niya. Pero sa akin guys, mas pipiliin ko yung comfort over doon sa design. So kahit napangit yung design niya, basta komportable, mas pipiliin ko pa rin guys yung komportable. Parang yung PS Portal, ang pangit ng design nun para sa akin ha. Pero guys, napaka-komportable niya. So kamukha nito guys, itong Retroid Pocket Flip, no? So ang ganda ng design niya ito. Tingnan nyo naman yan. Tapos na-flip siya. Oh, di ba? Sobrang ganda. Pero guys, ang problema dito, ang sakit sa kamay hawakan. So kung papipiliin ako guys between dun sa magandang design pero mahirap hawakan versus dun sa pangit na design pero masarap hawakan. Siyempre pipiliin ko guys lagi is yung mas masarap hawakan. So yun lang guys yung mga nasagap ko na chismis na pinag-merge nga ito. Itong ROG Ally X and siyempre itong Xbox. And yung presyo niyan guys, no, sigurado mas mahal siya ng konti dito sa ROG Ally X, no? Kasi bukod sa Asus na siya guys, is Xbox pa siya, no? So dalawang brand na guys yung babayaran mo. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, no, siyempre huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Kasi guys, pangarap kong ma-hit ang 50,000 subscriber bago matapos tong taon na to. So hindi na imposible yan guys, no? Kasi meron pa akong isang vlog which is the Printing Shock na meron na doong almost 200,000 subscriber. Syempre pakilike mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated pag may mga bago ang upload tungkol sa gadget. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye!